Nagbi-blink ang red temperature sign sa kanyang dashboard. Ano yung dapat niyang gawin? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At yun, merong naitag sa akin na video na with regards blinking red temperature sign. At ano daw ba yung dapat gawin if ever na mai-experience mo itong senaryo na to, or okay lang bang itakbo pa ang sasakyan na naka red temperature sign? Okay, initially, pag na-experience mo to na nagbi-blink yung red temperature sign, isa sa mga mai-experience mo dyan ay mawawala ang lamig ng iyong aircon. So yun yung pinaka mai-experience mo dyan. Then next, there's a possibility na pag tuloy-tuloy mo pa rin itatakbo yan, pwedeng magkaroon ng white smoke dyan sa harap ng iyong engine, At eventually, okay, pag nagtagal pa yan, pwedeng maubos yung coolant niyan dahil tumatapon na yan at doon na magkakaroon ng malaking problema. So yun, ano ba yung dapat mong gawin? Okay, once you experience that, kumbaga halimbawa nagdadrive ka, biglang uminit yung iyong aircon, dapat maging conscious ka na agad kasi hindi naman normal yun, di ba? Kumbaga, dapat check mo na agad yung iyong instrument panel. Ano ba, umiilaw ba yung red temperature sign o hindi, Kasi pag umiilaw yan, ako I highly recommend, kung hindi nyo alam yung gagawin, itabi nyo na at i-check ninyo kung ano yung problema. Okay, itabi nyo sa pinaka-safe na lugar at i-check kung ano yung posibleng problema. So ano ba yung mga pwedeng i-check dyan? Sa mga front wheel drive na kotse, ang pinaka-normal na nasisira sa ganitong scenario is yung auxiliary fan motor o yung radiator motor. Ito yung nandyan sa harap ng inyong sasakyan. There's a possibility na hindi na yan umaandar. Okay, so pag hindi na yan umaandar, eventually ang inyong temperature o temperature ng inyong engine ay tataas talaga. Okay, especially kung stop and go situation, mabilis tumataas yan. Kaso ang problema ngayon kasi sa mga modern car ngayon, most of them wala na nung temperature gauge. Umiilaw na lang pag may problema. Okay. So, now, isa yun. Auxiliary fan motor ang isa sa pinaka-common issue. Pero pwede rin may ibang issue. Like for example, tumatapon yung coolant. Tumatapon sa radiator, tumatapon sa water pump o sa mga hose, So, depende kung saan tatapon yung ating So, ang pinaka-advice ko kung sakali man, as much as possible, itabi nyo na sa pinaka-safe na lugar. At ipacheck ninyo kung sakali kung may matatawagan kayong mechanic, mas maganda papuntahin nyo na at ipacheck nyo na. Or kung may towing company naman kayo, tawagan nyo na at magpa-tow na kayo. Kasi ganito yan mga paps, hindi recommended na itakbo yan kasi pag yan ay nasira, okay, pag yan ay natuluyan nag-overheat, naubos yung coolant, and talagang there's a tendency na masira yung inyong makina. At yung cost nun, hindi basta-basta. Okay, pwedeng sabihin natin mahina ang 10,000 dyan o mahina ang 20,000 dyan, depende sa kotse, yung pag tinakbo ninyo yung sasakyan na overheat. Now, sabihin natin syempre may mga technique din naman kung sakali mang wala talaga, walang magtotowing, walang pupuntang mechanic. Isang pinaka-advice ko dyan, syempre mas maganda kung natatapon man yung coolant. Okay, kung natatapon yung coolant dahil nag-overheat, pwede nyo lagyan. Pero ang question ko kasi dyan is kung yung coolant ba ay tumatapon na, tumatapon na may tagas ba? Kasi kung may tagas yung line, wala na, wag nyo nang itakbo. Pero kung auxiliary fan motor lang yung problema, pwede nyo namang siyang itakbo, yes, pero siguraduhin ninyo yung way ninyo ay walang traffic. Kumbaga, ang mangyayari dyan, yung imbis na yung hinihigop na heat ng inyong auxiliary fan motor, dapat makompensate yan nung nasasalubong ninyong hangin. So dapat ang takbo ninyo is medyo mabilis ng konti, pero dapat minimal lang ang apak sa gas. Okay, para hindi tuluyang mag-overheat. Now, kung sakali nasa stop and go situation kayo, wag nyo nang itakbo mga paps. Mas better na itabi nyo na lang at maghintay na lang kayo ng help, para hindi lumaki yung problema ng inyong sasakyan. Hindi solusyon yung halimbawa nakita nyo tumatapon yung coolant, naubos yung coolant. Hindi solusyon yung lalagyan mo lang ng coolant.
most of the time hindi yun yung reason kung bakit yan natatapon. May reason yan. So isa sa pinaka common issue nga, sabi ko nga, yung auxiliary fan motor. So posibleng hindi siya tumatakbo or mabagal yung kanyang takbo or nagwiwiggle siya, no. So yun. Pero kung ano ba ito scenario, may heater yung sasakyan ninyo, you're so lucky, no. Kung may heater yung sasakyan ninyo, pwedeng maitakbo niyo yan ng safe na hindi yan mag-overheat o hindi na titigil na yung pagbiblink, no. So kailangan mo lang i-on yung heater, itodo yung heater at i-on yung kanyang blower ng malakas. At there's a tendency na bababa ang temperature ng inyong sasakyan. So yun mga paps, no, kung sakali man blinking red temperature sign, ay highly recommend wag nyo nang itatakbo kung sakaling hindi nyo alam yung gagawin, kung tumatagas ang coolant na may sabihin natin meron siyang tinatagasan, wag nyo nang itakbo. Mas maganda pa servicean nyo na. Now kung auxiliary fan motor yan, pwede, yes, pero siguraduhin ninyo na hindi kayo mata-traffic, okay, para at least makompensate yung hangin na nasasalubong ng inyong sasakyan, So yun mga paps, no. So sana hindi sa inyo to mangyari. Isang tips ko na lang dyan para hindi mangyari yan. Kung sakaling nasa 100,000 kilometers na yung iyong sasakyan, okay, I highly recommend na palitan mo na yung auxiliary fan motor mo. Kumbaga ang mangyayari, ganito yung idea, yung bago ilalagay mo na, yung pinaglumaan na, sabihin natin ayos pa, pwede mong itabi muna sa iyong kotse. Kumbaga i-reserve mo lang para in case man na magkaroon ng problema, meron kang maisasalpak na ibang auxiliary fan motor kung sakali mang napunta ka sa isang location na walang mabilhan ng parts. So isa yan sa mga pwede nyong gawin, At kung sakali man, syempre mas maganda yung ating coolant ay dinidrain natin every 40,000 kilometers, or pwede naman ma-extend, pero as much as possible sana nasa 2 years to 40,000 kilometers dinidrain up natin yung ating coolant at nilalagyan natin ng bago para hindi mag-accumulate ng rust sa ating cooling system, kasi pag nagka-rust yan, there's a tendency ang tatamaan naman dyan ay yung water pump, yung blade ng water pump. So pag tinamaan yun at naubos yung ngipin ng water pump natin, sadly, mag-overheat din yung ating sasakyan. Now doon naman sa radiator, ang radiator kasi natin most of the time umaabot talaga yan 100,000 kilometers, pero sa mga plastic type ngayon, yung ibabaw, yun yung unang nasisira. Yung iba lumulutong, yung iba naman yung pagitan umaangat ng konti, kaya dun tumatagas. So kung sakali man, nasa inyo, pero yun nga, ina-advise ng iba kung kailan lang sira tsaka lang palitan. Pero kung ako ang tatanungin, kung naka 100,000 kilometers na yung kotse mo at hindi ka naman tipid mode, pwede mong i-replace yung iyong radiator para siguradong for the next 100,000 kilometers ulit tsaka ka magpapalit ng radiator. At yan mga paps ko, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like at you can press the subscribe button dyan sa may YouTube, at sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. Sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.